Nagkadulas-dulas na yung Cavaliers sa Game 6 versus Pistons. Kaka-foul baiting kasi nitong si Harden. Nadulas tuloy itong si Dean Wade sa pinagbagsakan nitong si Harden sa flop niya kay Cunningham. Binigyan pa ng chance ng Cavaliers yung Detroit sa Game 7. Hindi pa rin binigaw ni James Harden sa Game 6. Nakapaldo pa rin kay Harden. Tubon lugaw pa sa series ng dalawang team na to. Yung Game 7 na lang yung problema eh. Yung Game 7, ibabalik sa home court ng Pistons. May chance ulit makabawi doon ang Detroit. Si Jalen Duren biglang nagpakita sa Game 6, buhay pa pala to. 15 points at 11 rebounds na may kasamang 3 blocks. Kinall out na rin ni Dwayne Wade itong si James Harden na magpakita di umano sa Game 6 or Game 7. Technicality, maganda naman kasi talaga yung nilaro ni Harden sa Game 6. Meron siyang 23.7 rebounds, 4 assists, 4 steals, kaso meron siyang 8 turnover. Kaya din nahabol ng Detroit nung early part ng game yung Cavaliers dahil sa turnover ni Harden. Hindi naman kasi malayo yung turnover ng Pistons kontra sa Cavaliers, 18-20. Kaso mostly, yung 8 turnover ni Harden na convert ng Pistons na may total sila sa buong game na 28-17 points. Ang totally wreck sa Game 6 si Donovan Mitchell na naman. Hindi talaga pumasok yung mga tira niya eh. Meron siyang 18 points, 4 rebounds, 3 assists, 6 out of 20 mula sa field. Na dahil nakatatlong panalo na siya sa second round, mukhang solved na rin naman siya. Ito rin kasi ang best run ni Donovan Mitchell so far sa kanyang playoff career. Okay na daw yun. Based sa stats, hindi si Harden na nag-choke kaso siya yung sinisi at nilagay sa Twitterverse. Based kasi dun, sa loob ng 37 minutes na si Donovan naglaro, merong minus 25 rating ang Cleveland. Ibig sabihin, palyado ang Cavaliers kapag naglalaro itong si Donovan Mitchell nung Game 6. Nung nawala naman siya ng 11 minutes, plus 4 ang Cavaliers. Maganda yung nilalaro ng team nila. Natalo yung Cleveland di umano nung nakalamang ang Pistons nang si Donovan ang nasa loob ng court at walang James Harden. Based din kay Coach JV Bickerstaff, nahirapan pa rin naman sila kay Harden dahil nakakakuha siya ng free throws. May total si Harden na 8 out of 10 mula sa free throw area. Vintage James Harden ulit yun. Kaya kinall out ni D-Wade si Harden na magpakita sa Game 7 dahil may record siya na 3-4 kapag Game 7. At meron pa siyang low scoring game sa kanyang karir. 19 points, 5 rebounds, 8 assists, nasa 35 and 22%. Prior sa Game 6, sabi ko kailangan magpakita ni Harden. Okay naman yung laro niya kaso si Donovan ang hindi nagpakita. Talagang bagay kayong dalawang duo. Sala sa lamig, sala sa init eh. Si Donovan Mitchell naman, top-notch player pagdating ng Game 7. 2-1 record sa kanyang buong career so far. Nag-a-average siya ng 27.7 rebounds at 2 assists per game. Sa Pistons naman, si Cade Cunningham parang may motor sa katawan eh. Combustion system pa rin yung gamit. May pad pa siya nan sa katawan dahil merong injury. Sa 13 games niya sa playoffs, isang beses lang siyang nakapaglaro ng 37 minutes. Yun ang pinakamababa niya. Galing pa si Cunningham sa 48 minutes game sa Game 5. Isang araw lang din ang pahinga nun. May average pa si Cunningham sa buong playoffs na almost 30 points, 4 rebounds, 7 assists at 41 minutes per game. Consistent si Cunningham buong postseason. Kung ganito siguro ang laro ni Harden or kaya ni Donovan Mitchell sa Cavaliers, malamang matagal nang tapos yung series. Dinispatch siya naman ang Minnesota 139-109 para sa San Antonio. Nasa 8 minutes pa yung natitira sa game na kapagkamay na si Anthony Edwards sa mga San Antonio player. Wala eh, natuluyan na si Randle. Biglang naglaho na parang may utang sayo. Andyan lang sa tabi-tabi, hindi nagpaparamdam. 24 minutes, 3.7 rebounds. Kahit si Edwards hindi na rin kakayanin kung gano'n ang kakampi. 24 points, 3 rebounds at garbage time na binigay niya sa San Antonio. Sa 9 minutes ng game, 123-92 ang score. Kaya nakipagkamay na si Edwards. Si Stephon Castle, 32 points, 11 rebounds, 6 assists. Si Wemby naman hindi pa gamit ang dominant numbers niya. 19 points, 6 rebounds at mukhang nagpa-practice na rin si Wemby na mag-flop dahil makakatapat niya yung Thunder. Parang natabig o naitulak lang ng bahagya, lumipad itong si Wembanyama eh. May injured ka lang sa ginagawa mong yan. Siya lang din yung player na nagdo-dominate gamit yung block. Dahil magdadalawang isip talaga yung player kapag nakita si Wemby sa harapan. Pero sa series ng Minnesota at San Antonio,
mukhang lalong lumakas pa si Harper. Dahil sa round 1, si Dylan Harper merong average na 12 points, 3 rebounds, 1 assist at 1 steal per game. Meron pa siyang 56 and 50%. Decent numbers naman yun. Expected, hindi pa siya makakakuha ng ganong numbers dahil sa isang player. Versus Minnesota, itong si Harper meron 25 minutes, almost 15 points, 6 rebounds, 2 assists, 1 steal, 56 and 28%. Naungusan niya si Keldon Johnson na nanalo ng 6 Man of the Year. Siya kasi yung expected na magiging top scorer ng San Antonio sa second unit. Kasi nga, 6 Man of the Year, tinalo niya pa si Jaime Jaquez Jr. Pero si Harper yung tumindi yung laro. Kinakaldag lang ni Harper itong si Nasrid kapag nasa ilalim ng paint. Si Jokic nga, hirap pa kay Nasrid kapag nasa poste. Natapatan din ni Harper yung record ni Derrick Rose bilang youngest player sa playoffs na merong multiple double-double game. Hindi pa kasama si Harper sa starting unit niyan. Si D-Rose dati kasama sa starting 5. Base pa kay Bill Simmons, hindi pa masyadong gamit si Harper sa ngayon. Parang totoo din yung sinabi ni Parson na bigyan lang ng edgecomb or flag minutes itong si Harper, pareho lang din ang magiging average nila. Sa build pa ng San Antonio, mukhang matatagalan pa si Harper sa second unit. Pero X-factor naman siya off the bench at naiiba yung timpla ng game kapag nasa loob siya ng court.